Magandang araw po sa inyong lahat ha. Akala nyo wala tayong spokes hour ha. Naantala lang po ng konti kasi ako'y namimili doon sa pinakamalaking Oriental store dito sa Dahig. Nakakapunta lang ako doon kapag merong sasakyan. At dahil nanggaling nga po dito yung dalawa kong BFF na si Ate Nitz at saka si MJ dito sa Hague at meron silang sasakyan, bago sila umuwi ng Germany, sabi ko daan muna tayo ng Amazing Oriental doon sa malapit sa Delft, no? Kasi that's 8.5 kilometers from where I live at kinakailangan na medyo isang oras ang biyahe by tram kung ikaw ay magpa-public transportation, no? So, ang ginagawa ko, talagang naghahanap ako ng paraan para makapunta doon sa pinakamalaking Oriental store, no? Alam mo, nag-aral din ako sa Amerika, nagturo rin ako sa Singapore, at saka nanirahan din ako, nag-aral sa England. Walang ganun kasing laking supermarket na puro Oriental food items ang binibenta, no? So lahat-lahat ng hinahanap mo nandun na sa Oriental Store at kasing laki siya siguro ng supermarket ng SM na puro Oriental products ang binibenta, from gulay hanggang karne nga, no? Nandun lahat, no? Na mga timpladong Asian. So thanks to Ate Nitz at kay MJ, meron na naman akong 2 weeks worth of supply. Naku, naubusan na ako ng patis, naubusan ako ng toyo, naubusan ako ng suka, pinakurat, wala na ako. Actually, nakalimutan ko bumili ng chicharon para sa pansit palabok, no? Pero sige na nga, para ako'y tuluyan ng pumayat, iwas na tayo sa chicharon, no? Kaya lang, habang nagsasabi ako na hindi ako nakabili ng chicharon, I'm sure yung mga kaibigan ko dito sa Dahig, narinig, magdadala yan ng chicharon dito sa Dahig. Kahapon po, galing sa street, nagkayayaan na naman at si Ate Nitz ay naglibre ng dinner dito sa bahay ko. Abay, 30 kataon dumating. Nagreklamo tuloy yung aking kapitbahay sa baba, sa may-ari, no? Na ang ingay daw namin. Pero, totoo naman po yun, may ingay talaga Pilipino. Ang problema nga lang po, ang kasagsagan ng kaingayan, siguro mga around 6:30 in the evening. So, feeling ko, okay naman yun. At by 8:39, tahimik na kami. Kasi nagpa-pack up na at nag-uuwian na. Alam niyo naman mga Pilipino rito, very thoughtful. Hindi po yan guys sa party sa Pilipinas, may mga katulong tayo na iniiwan na lang ang party. Lahat po kami, kapag nag-party, wow, lahat sila nagliligpit. At gusto ko nga magpa-party kasi pagkatapos ng party, linis-linis ng bahay ko na hindi na ako kailangan maglinis myself dahil sila na naglilinis ng buong bahay. No? Can you imagine? 30 people lang pupunta sa party, 30 people rin ang tutulong para maglinis. Kaya talaga namang sparkling clean yung aking bahay pagkatapos ng pagtitipon ng mga Pilipino. Anyway, ano hong sabi ko sa inyo? Hindi po magbabago ang pulisiya ng Amerika kahit sino pa ang presidente. Noong kahapon, no, nung huling pag-briefing ni VP Sara, tinanong ko kung meron siya expectation na ilalabas ba ni Trump kay Junior yung pagpapakidnap ni Junior sa tatay niya, kay PRRD, papunta ng Dahig. Sabi niya, wala naman siya expectation, no? At ang tanong niya, meron bang meeting? Ako naman, kaya ako tinanong yun, dahil sigurado akong makaka-meeting. Dahil kahit sinong presidenteng nakaupo dyan, ang expectation ng Amerika ay susunod sa kanila. Kaya nga ako, sinabi ko na dahil wala namang matagalang preparasyon para sa working visit nito, hindi ito imbitasyon. Hindi ito working visit para itaguyod ang parehong interes ng Pilipinas at Amerika. Ito ay isang summon. Patawag. Patawag para sabihin lang ng mga Amerikano kung anong gusto nilang gawin ng Marcos Jr. Lalong-lalo na ngayon na merong sigalot ang First Lady sa Los Angeles dahil nga doon sa pagkamatay ni Tantoco. So kahit anong gustuhin ng Amerikano, tatanggapin yan. Anong nangyari? Well, pag-usapan muna natin doon sa kalakalan. Alam nyo, itong si Professor Ana nag-PhD po ngayon sa China, siya ay naglabas ng isang communication na di umano'y nanggaling kay Secretary Roque ng DTI, wala po kami ka-relasyon, hindi ko po siya kamag-anak, pareho lang apelido, na nagsasabi nga kung anong gusto ng mga Amerikano. Among others, gusto nila na pababain ang taripa sa soybeans at saka sa wheat, yun yung mga siguro pinakamaraming inaangkat natin sa Amerika, at gawing 3% na lang ang taripa dyan sa mga kalakal na yan, soybeans at wheat, at gusto rin nila na paramihin pa yung pagpasok ng chicken quarters na alam naman natin na magiging pahamak sa mga nag-aalaga ng manok sa Pilipinas dahil talagang mura po talaga
ang manok na galing sa Amerika. At syempre yung mga Jollibee, mga Max Chicken, imbis na bumili ng lokal na chicken, bibili na lang nila yung mas mura galing sa Amerika. At bukod pa dyan, bagamat may Korte Suprema decision nga na nagsasabi na yung Joint Maritime Exploration Agreement between the Philippines and China na ipinasok ni GMA ay unconstitutional dahil tanging Pilipino lang daw ang pwedeng mangalap ng tanging yaman sa West Philippine Sea. Abay, doon sa na-leak ni Professor Ana Malindog, ay nakalagay doon na bibigyan na ng preferential treatment ang mga American companies para mangalap ng tanging yaman sa pinag-aagwan ng West Philippine Sea. So akala ko ba ang desisyon ng Korte Suprema bawal ang dayuhan? Bakit? Ang mga Amerikano ba hindi dayuhan? Di ba dayuhan din sila? Ibig sabihin, doon sa na-leak na document na yon, ang gusto ng Amerikano, wala kaming pakialam kung anong sinabi ng Korte Suprema ninyo. Gawan nyo ng paraan ng mga Amerikanong kumpanya ang pwedeng mangalap dyan sa West Philippine Sea. Alam niyo ba ho, ang expectation kasi dyan sa Rectobank. Sa Rectobank po, na-identify na nila na marami. 5 times the reserve of Saudi Arabia. 5 times. Langis at natural gas. At dahil kaibigan ko yung rinirespetong geologist na si Professor Brown, dati professor sa UP, ngayon naging very successful, listed ng company niya, siya nagsasabi na all indications positive for oil and natural gas yung Rectobank na yan. So kaya nga pinag-aawayan ngayon ng West Philippine Sea. E nung wala naman tayong datos na nagsasabi na merong langis at natural gas dyan, wala naman pakialam ang mga tao dyan sa West Philippine Sea. Dahil nga, bato-bato yan eh. Hindi naman tayo mapangisda dyan dahil ang mga barko ng mga mangisda nababalahura doon sa mga bato-bato dyan sa West Philippine Sea. Dangerous grounds nga ang nakasulat sa mapa dyan dahil mabato. Ngayon na lang na may langis, kaya pinag-aalwayan. At bagamat meron ng Korte Supremang desisyon na nabasura nga yung Joint Seismic Exploration Agreement sa panig ng Pilipinas at China, abay pumasok naman sa another kasunduan ng Amerika para sila, mga Amerikano, ang mangalap ng tanging yaman na maski Amerikano sila, pinagbabawal pa rin. Yan ang sabi ng Korte Suprema. Pero ulitin ko po bagamat ako'y critical sa nangyayari ngayon na ibinibigay ang tanging yaman ng Pilipinas sa mga Amerikano, ang paninindigan ko ay hindi nagbabago. Mali yung desisyon ng Korte Suprema na yan. Dahil kapag nangangalap ka ng tanging yaman sa EEZ, ang meron ka lang karapatan ayon sa UN Convention on the Law of the Sea ay karapatan na exclusive economic rights. O pwede ka lang mangalap at makinabang sa tanging yaman, pero hindi yan teritoryo. Kaya yung nakasaad sa saligang batas na exploration ng natural resources ng Pilipinas, yan po ay sakop lamang dun sa mga lugar na meron tayong soberenya. At dahil wala nga po tayong soberenya, kung hindi economic rights lamang sa exclusive economic zone, hindi po yan sakop ng 60-40 rule. At sana nga po magkaroon na naman ng pagkakataon ang Korte Suprema na bisitahin o i-revisit itong desisyon niya dito sa Joint Seismic Exploration Agreement na sa tingin ko ay mali at labag at kontra sa interes ng mga Pilipino kasi nga po, yung West Philippine Sea na yan, 5 times the deposit of Saudi Arabia. Pero kapag naman kasi mangangalap ka ng langis o natural gas sa continental shelf, sa ilalim ng karagatan, kinakailangan po talaga dyan napakalaking kapital at siyempre yung teknolohiya na wala naman tayo sa Pilipinas. Nabalik tayo kay Trump. So ang paningin ni BP Sara, baka hindi pansinin si BBM. Ako nanindigan na talagang patawag yan ni Trump para sabihin lang sa kanya kung anong dapat niyang sundin. Kaya nga ang sabi ko, tuta pa rin ang Marcos Jr. Bakit pa rin? Dahil ang ama niya, tuta talaga ng mga Amerikano. Hanggang dumating na sa punto na hindi na maatim ng mga Amerikanong suportahan siya dahil grabe na ang galit ng taong bayan sa kanila. Bungad na rin ng kanilang korupsyon at yung kanilang marangyang pamumuhay sa kabila ng kahirapan ng sambayan ng Pilipino. So pati si Reagan, na-iskandalo na doon sa napaka-extravagant lifestyle ng mga asawang Marcos at alam naman natin na talagang sa Guinness Book of World Records nakalista sa pinakakurap na naging leader sa buong mundo ang mga Marcoses. Ano po yan Senior and junior nakalista. At saka siyempre, walang makakalimot doon sa mga napaka-extravagant living ng mga Marcoses from yung mga
parties nila all over at saka yung shoe collection ni Imelda Marcos, no? Na talagang kapag binanggit mo ang Pilipinas sa ibang bansa, ang tatanungin nila yung shoe collection ni Imelda Marcos. Now, so ako po, ang inaasahan ko, haharapin si Marcos Jr. dahil pinatawag nga siya eh. Hindi naman to imbitasyon. Hoy, sumipot ka rito. Oh, bilang loyal na aso ko, ito ang gusto ko. Unang-una, tanggalin mo lahat ng taripa sa mga made in USA goods. Eh, ang pinaglalaban nga natin doon sa nalik na document na galing doon sa Secretary Roque ng DTI, ibababa sa 3% ang soya tariff, ibababa sa 3% ang wheat. At sa tingin ko, 3% na rin ang ilalagay doon sa chicken leg quarters. Ngayon, zero. At hindi lang yan. Zero tariff sa lahat ng mga produkto na manggagaling sa Amerika. Anong sabi ko sa inyo? Bakit ba tayo binili ng mga Amerikano? Sa mga Espanyol? Unang-una sa lokasyon natin. Dahil tayo ang pinakamalapit na malaking isla sa Asia galing sa Amerika. Dahil lang nagse-separate sa Amerika at ang Asia ay ang Pacific Ocean. So tayo yung launching pad nila papunta ng Asia at noon pa man, panahon pa ng mga Espanyol, alam na nila na China is the country to beat in the future. At alam din yan ng mga Amerikano. At hindi lang naman China talaga importante. Nandyan talaga yung Southeast Asia na isang ancient civilization at nandyan din talaga ang India. Pero tayo ang entry point to Asia galing sa Amerika. Dahil pag ikaw ay maglalayag galing Amerika, gamit ang barko sa mga panahon na yon at hanggang ngayon sa mga eroplano, eh talaga namang pong ang unang-una mong makikitang bahagi na malakihang lupain sa Asia ay ang Pilipinas. So, importante ang Amerika kung gusto niya magkaroon ng foothold sa Asia, lokasyon. At ngayon, pinagsasamantalahan na ng mga Amerikano ang pagiging asong sunod-sunuran ni Marcos Jr., pinarami na ang mga EDCA bases natin at kung maalala nyo, yung isa pang maka-Amerikanong Noynoy Aquino ang siyang pumayag na magkaroon ng EDCA matapos na yung makabayang Senate President Jovito Salonga na aking kamag-anak ay gumawa ng paraan para sipain na yung mga Amerikano sa ating teritoryo dahil ang pananatili ng mga base militar ng Amerika ay yan po ay labag sa ating soberenya, labag sa ating estado bilang isang independenteng bansa dahil yung mga base militar na yan eh talaga namang linagay ng Pilipinas sa Pilipinas mga Amerikano dahil yan ang dahilan kung bakit binili nila tayo. Para magkaroon sila ng mga base militar, para magkaroon sila ng malakas na presensyang militar sa Asia. At ngayon nga, hindi sila pumapayag sa patuloy na paglakas ng China at ang nais nila gamitin ng ating bansa para maging unsinkable warship laban sa China. At kaya nga po napapabalita na bukod pa doon sa daragdagan pa ang dinagdagan ng mga base militar ng Pilipinas na pinagagamit nating libre sa mga Amerikano para mag-preposition ng kanilang kasundaluhan at kanilang mga sandata, dadagdagan pa yan at magbubukas pa ng arms munition factory dyan sa Subic. Yung pinakamalaki nating export processing zone na inabando ng mga Amerikano ng pumutok ang Bulkan Pinatubo at pinausbong naman ng mga Pilipino dahil sa ating determination na umunlad. Eh lahat po yan matitigil dahil sino mamumuhunan sa isang lugar na mayroong arms factory na alam nila na ang kalaban ng Estados Unidos ay uunahing titirahin yan. Kung ikaw ba ay Taiwanese investor, miski ikaw ay maka-Amerikano, eh mamumuhunan ka pa ba dyan? At siyempre, kung ikaw ay China, bagamat siya ang pinakamalaking namumuhunan ngayon sa ating rehiyon, sa Southeast Asia, namumuhunan ka pa ba dyan sa gitnang Luzon, Central Luzon, kung nasaan ang Subic, knowing na talagang tatargetin ng China kapag narariyan yung arms manufacturing facility ng mga Amerikano. O, unang-una po yan. Dahil ang mga Amerikano, nung binili tayo, kinakailangan nila ng foothold, entry point to Asia, at yan po'y napatunayan na sa kasaysayan. Dahil talagang matapos tayong masakot ng Amerikano, naglagay sila ng mga base militar na hindi na umalis. Napaalis lang yan ang panahon ni Senate President Jovito Salonga at ng mga senador na bumoto na itigil na ang US-Philippines Military Bases Agreement na ibalik sa panahon ni Noynoy Aquino at lalo pang pinausbong ni Marcos Jr. Pangalawa,
Bakit tayo binili ng mga Amerikano? Dahil kinakailangan nila ng merkado para sa kanilang mga magsasaka, para sa kanilang mga factory workers. Kaya nga po tayo mga Pilipino, ang gusto natin apples and grapes, hindi mangga. Kasi kapag kumakain tayo ng apples, kumikita yung mga magsasakang Amerikano nagtatanim ng apples at saka ng grapes. Di ba po? Hindi lang yan. Dahil ang Amerika pa rin, napakalaki pa rin ng kanilang agriculture sector at napakalaki ng subsidy na binibigay nila sa kanilang mga magsasaka, yan nga po ang pangunahing supplier natin ngayon ng manok, baboy at baka. At siyempre, yung trigo at yung soya beans. Hindi lang na yun pong nangyari eh. Binuksan pa, ang sabi ni Trump, ay nako, hindi ako kontento sa 3%. Tanggalin lahat ng taripa sa lahat ng produkto ng Amerika. Abay, buti sana kung nag-reciprocal o parehong treatment ang gagawin nila sa mga produktong Pilipino na wala na rin taripa. Hindi! Ang ibinigay niyang aso, yung Paping Marcos Jr. kay Trump, zero tariff para sa mga produktong Amerikano, 19% taripa sa lahat ng mga ine-export natin sa Amerika. Mantakin mo, napakagaling daw mag-negotiate ng tutang si Marcos dahil napababa ng 1% yung sinabi na ng Amerikano na taripa na ipapataw sa mga produkto natin. Ano ba namang kalokohan yan? Yan bang kagalingan? Yan bang resulta na magaling mag-negotiate 1% as against zero tariff? 1% reduction sa 20% as against zero tariff? Di ba kalokohan yan? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi imbitasyon ang nangyari. It is a summon para sabihin lang doon sa tutang Marcos Jr. kung anong gusto ng mga Amerikano. Hindi po magbabago ang pangnasyonal na interes ng mga Amerikano kahit sinong umupong presidente dyan. Kaya nga po yung mga karatig bansa natin, alam nila na bagamat importante magkaroon ng mabuting relasyon sa Amerika, hindi sila po pwede maging sunod-sunuran ng mga tuta ng mga Amerikano dahil kinakailangan itaguyod nila yung interes ng kanilang mga kababayan, hindi interes ng mga Amerikano. At siyempre, bagamat ayan na nga po, bagong kolonyalismo na naman ang nangyari sa panig ng Pilipinas at Amerika, zero tariff ang made in USA, 19% tariff ang made in the Philippines, ano mangyayari? Well, unang-una, patay po ang ating mga magsasaka. Dahil napakamura po talaga ng mga agricultural products sa US. Siguro po yung mga mamimili makikinabang dahil bababa ang presyo ng manok. Baka bumaba rin po bahagya ang presyo ng bigas dahil nagkakaroon din naman sila, nagpo-produce din sila ng rice. Pero hindi ko alam kung magkano ngayon ang presyo ng bigas sa Amerika, no? Meron silang California rice. Pero ano naman ang gagawin mo sa 60% ng iyong ekonomiya na nakadepende sa agrikultura? O, anong mangyayari kung ang cost of production ng manok, at yan ang pangunahin talagang ine-export ng Amerika sa atin, ay mas mababa sa Amerika, ay mas bababa na dihamak sa production ko sa Pilipinas. Law of supply and demand, dahil mahal ang lokal ng mga manok, mawawalan na po ng hanap buhay ang mga nagmamanukan. Buti po sana kung manok lang yan. Baboy din po. Napakadami nating inaangkat na baboy sa Amerika. Pati nga gulay lalaban ng mga Amerikano dyan Sa katunayan, ang mangyayari dyan, dahil zero tariff na tayo, talagang baka pati yung gulay na inaangkit natin sa China, manggaling na rin sa Amerika. Makikinabang ang mga magsasaka ng Amerikano, mamamatay naman ang mga magsasaka ng Pilipino. Pero hindi pa rin natin alam kung magre-resulta yan sa mas mababang presyo. Dahil dito sa Pilipinas, alam naman natin, yung mga traders, politically well-connected. So ang gagawin na naman nila, sila na naman ang kikita. Dahil sila yung magpapataw ng napakalaking overprice dahil ang Pilipino naman sanay sa presyo ng current market price ng manok. So kung di hamak na mababa ang presyo ng manok galing Amerika, hindi naman nila ibababa yan, ibebenta pa rin nila sa parehong presyo at sisingilin pa rin nila ang mga mamimiling Pilipino na kaparehong presyo. Di ba po?
Yan lang po yung taripa na ang sabi ni Trump, napakagaling na negosyador ni Marcos Jr. Hoy! Kung magaling na negosyador ang nag-zero tariff sa mga made in America at 1% reduction ang nakuha natin sa taripa, wag na tayo magkaroon ng good negotiator. Siguro kinakailangan natin bad negotiator, yung bandido na hindi papayag sa one-sided na deal na nagresulta dyan sa biyahe ng tutang Marcos Jr. Di ba? O ano pang nangyari? Hindi sila nagsalita. Pero siyempre, gagamitin na naman nilang Subic para doon sa arms manufacturing facility nila. Dadamihan nila intermediate range missiles na nagbigay babala na ang Russia at ang China na magiging dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng sigalot dito sa ating rehiyon. Makakaladkad na naman tayo sa gera. Ang style ngayon ni Trump, ayaw niya na ang mamamatay sa gera, mga Amerikano. Anong ginagawa niya ngayon? Ay nako, sinasabihin ngayon si Marcos Jr., makipag-ugnayan na kayo sa Taiwanese government para kayo na magdepensa sa kanila. Kami ang bahala magbigay ng mga missile at eroplano dahil yan ay trabaho sa mga Amerikano gumagawa ng missiles at eroplano. Pero ang mamamatay, mga Pilipino. Hindi niyo ba nakikita yan? Kaya nila tayo binili sa Espanyol. Foothold sa Asia, merkado, at mga sunod-sunurang Pilipino magpapakamatay sa interes ng mga Amerikano. Ang huling pagkakataon na namatay mga Amerikano sa gera, Vietnam War, kung saan nakita nila na wala silang kalaban-laban. Dahil ang mga Vietnamese, desididong depensahan ang kanilang bansa at sa pagiging soberenyang bansa. O hindi ba? May mga Pilipino na rin na napadala ron. May mga Pilipino na rin na napadala sa Korean War. Ngayon, tandaan ninyo, hindi malayo na ang linuluto nila dahil ayaw na ng publiko ng Amerikano na may mamamatay na mga sundalong Amerikano sa magagera na hindi naman nila nakikita ano ang relasyon sa Amerikano, baka pati Pilipino na ang hahayaan nilang mamatay para sa mga Taiwanese. Yan po ang naging ani ng pagpatawag kay Marcos Jr. ni Trump. Dihadong-dihado na naman ang Pilipinas pagdating sa kalakalan, dihadong-dihado ang Pilipinas pagdating sa ating seguridad, dihadong-dihado ang Pilipinas, full stop. At bakit hindi makatanggi si Marcos Jr.? Kasi nga, pinupulaan siya na isang drug addict at kinakailangan niya ng suporta ng Amerikano. Kaya nga winagayway niya yung larawan niya kasama si Trump kasi mensahe yan sa mga Duterte. Wala na kayong pag-asa. Kung akala ninyo, BFF ni Trump si Presidente Duterte, has-been na si Duterte. Kaya nga sabi ni Trump, di ba? Hindi alam ng gagawin, hindi nila alam kung anong ginagawa nila yung panahon ni Duterte at tayo kumikiling sa China. Anong hindi alam ang ginagawa ni Duterte? Lahat ng mating karating mansa kumikilig sa China. Anong nangyari? Number 1, ang dami nilang kapital galing sa China. Number 2, ang dami nilang kita sa turismo galing sa mga Chino. Anong nahihita natin sa Amerika? Wala naman tayong nakikitang kapital. Hindi naman nila pinapapasok ang mga produkto natin. Pinatawan pa ng 19% taripa. At kinakaladkad pa nila tayo sa gera na wala naman tayong kinalaman. Kailan ba tayo nakipaggera sa China? Sa mulat-mula, karating bansa natin ang China, wala tayong kahit anong hidwaan sa China. Sa Amerika, nagkaroon tayo ng hidwaan dahil talagang lumaban tayo sa isang pinakamadugo na gera noong tayo po ay naglunsod ng gera at lumaban sa mga Amerikano matapos tayo sakupin ng mga Espanyol. At yan nga ang paulit-ulit na sinasabi ni Tatay Digong, kaya nga ako, walang tigil ang aking paghanga kay Tatay Digong dahil palagi niyang pinapaalala sa ating mga kababayan na ang Philippine-American War ay isa sa pinaka madugong giyera kung saan lantarang linabag ng Estados Unidos ang batas na umiiral pag may labanan o international humanitarian law dahil ang utos ng mga Amerikano, patayin ang lahat ng mga may buhay, hindi lang tao, pati hayop. Ganyang katindi po lumaban ng mga Amerikano, walang pakialam sa sibilyan, walang pakialam pati doon sa mga hayop. Sa mga Pilipino, hindi po ako nagtataka ha. On the record ako dito sa Spokes Hour. Sinamon si Marcos Jr., hindi yan inimbita. Ginulat yan. Halika rito.
at meron akong utos na naman sa'yo. At si Marcos Jr. parang tuta, yes, 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 my master. Just make sure I am not removed because I am Addictus Benedictus. And my wife too. Please, let my wife go. She's Addictus Benedictus too. Napakalungkot po talaga. Nawala sa tamang pag-iisip ang presidente, walang sapat na pagmamahal sa bayan para itaguyod ang pangnasyonal na interes at soberenya at tuta ng kano. Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Itong high blood na namang spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabing, God help the Philippines. God bless the Philippines. And mga kababayan, gumising na kayo. Kinakailangan ng sisantihin itong presidenteng ito. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo mamaya, 3:30 Hague time. Siguro po yan ay mga 3:30 plus 6, 9:30 dahil bibisita po si Ma'am Hanalet Avancenia kay Tatay Digong para sa latest updates kay Tatay Digong. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong spokes ng bayan nagsasabi, gising na, bayan. Kaawa-awa na po tayo. Gising na po kayo.